approval, face scan, at push notification. May mga ilang na netizens na nagtatanong, paano ko yung mga keypad phone nila, tapos yung bangko nila, web-based na PC, laptop sila gumagamit. Okay. Oo, pwedeng sabihin na iba na maliit lang yan, okay, pero maliit man ang sa numero, totoo, tao pa rin sila. Hello mga stories, welcome back sa isa na namang another article content, news content, tech content dito sa ating channel ng Market Stories. Pala si Martin at mga stories sa usapang pera tayo, usapang seguridad at usapang bangko tayo ngayon, okay? May bagong utos ng BSP, hindi na pwedeng umasa sa SMS OTP at email OTP sa mga bangko at e-wallet para sa mga high-risk transactions. Ibig sabihin, kung sa text message lang yung huling harang laban sa mga scam, ngayon gusto na ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas na mas malakas ang verification tulad ng fingerprint, fingerprint dito, ganun. Facial recognition, approval, at iba pang mas secure na mga paraan, okay? At direksyon na tayo, tama ba ang direksyon na ito, Pero hindi ibig sabihin na perfect na agad ang implementation, okay? Kasi habang tumitibay ang seguridad, may mga ordinary users na pwedeng mahirapan, okay? Lalo na ang mga non-techie, senior citizens, at yung mga hindi naman smartphone ng gaano sa ang online banking. Yan mga stories nalalakayin natin ito at sige, umpisa natin. Wala nang parigil-igil pa ito. Okay, let's go. Ngayon, base sa ulat ng Tech Pilipinas, inutusan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng mga bangko at e-wallet na nasa ilalim ng kanilang supervision na gumagamit ng mas malakas na authentication methods para sa mga transaksyon ituring na high risk. Ibig sabihin, para sa mga sensitibong transactions, hindi na sapat yung SMS OTP o email OTP lang, di ba? Ang deadline ito ay June 25. So, as of recording, talagang implemented na ngayon, okay? So, as of recording, nasa June 27. So, ang video ko ay nasa June 30 na, okay? June 30. Sa halip na text o email OTP, maring hingin na ngayon ng fingerprint scan, face recognition, voice recognition, behavior authentication gaya ng pag-track ng typing pattern o galaw ng device. Adaptive authentication depende sa lokasyon ng device. At saka yung passwordless methods tulad ng mga hardware tokens at cryptographic keys. Okay? So, ayon sa ulat, unang nakaraang taon na inatasan ng BSP ng mga covered financial institutions sa ilalim ng BSP Circular Number ito, nilabas noong May 2025 na palitan ng SMS at email OTP para sa mga high-risk transactions, di ba? So, sakop nito ng bangko na e-wallet operator sa may average ng mahigit 75 million online sa transactions kada buwan, kabilang sa karamihan na universal yung commercial banks, lahat ng digital banks at ilang cooperative trip at rural banks, Ayon sa BSP, Deputy Governor Dean Javier, committed ang BSP sa innovation ng customer protection laban sa mga bagong uri ng fraud, lalo na ang technology-enabled fraud. At mas matibay ang authentication ay para lang sa mga transaction tinuturing na high risk. Depende sa factors tulad ng profile ng payee, halaga ng transaction, behavior ng patterns ng customer, at ang klase ng produkto ng serbisyo. So, ilan sa mga halimbawa ng high risk transaction sa mga enroll sa digital banking, transfer of third parties, online remittances, card payments, account maintenance, at saka anumang pagbabago sa mga registered mobile number, email address, login credentials o device. Okay? Para naman sa mga low risk transactions, pwede na rin gumamit ang mas simple methods gaya ng SMS, OTP,
mga gaya ng SMS. So, halimbawa ito, yung mga payments sa pre-registered recipients, no? At saka yung account inquiries. So, ayon sa mga ulat, no, sa mga financial institutions na kailangan palakasin ng kanilang fraud management systems para mas mabilis na matitake ng kanilang hinala activity. Gaya ng sobrang bilis ang sunod-sunod na transactions, bagong recipients, at unrecognized devices. So, ang required nito ay kaugnay sa Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA, no, na naging batas noong July 2024. So, ano ba yan? 2 years ago, no? Para labanan ng online financial fraud. Sa ilalim ng AFASA, kung kulang ang authentication at fraud controls ng institution, maaari silang obligating reimburse ang customer sa mga pagkalugi dahil sa scam. Pero kung compliant sila, may liability protection sila. Nung sinabi ng BSA na tuloy ang layunin nila magkaroon ng ligtas, secure, at matatag na digital payments ecosystem habang pinapalago ng digital financial services sa bansa. Yan naman, no, basahin natin sa mga comment section. Sabi niya dito, no, ito, sabi nito, this is good, parang ambilis naman, makapag-adjust ang bank sa clients a week, pero may mga stories, no, ang response ko, no, may by March pa ang sila nag-comply, no, parang was released pa. Okay? So, according to sa memorandum, no, na release in March pa yun, matagal na sila nag-comply. So, naglabas sila ng memorandum. Ito, nagtala ito sa comments. This was an news on March this year. IRC Banks and Financial Institutions were part of talks discussing implementing issues and Anti-Financial Account Scamming Act. It shouldn't be news to them either. Okay? At so, sabi na dito, I guess inuunti-unti na ang BPI. May mga transaction din na need ng OTP. Tapos kapag malalaging sa browser nila o other phone, need mo i-authenticate through BPI app. At yung mga comments, so sabi niya, paano kayo yung mga hindi mga smartphone? Well, ito yung sinabi niya. This doesn't give me, doesn't make sense because you have even access more banking in the first place without a smartphone. They probably already rely on ATM in-person transactions anyway. At yung sagot niya, no, use case would be web-based online banking, not app-based. Okay, sabi niya dito, that's a very small market adjust to. He has access to a device to use online/web banking but not a smartphone to use as app. Pros overweigh the cons. SMS over is not very secure. Ito dagdag niya ako, sa accomplice, dagdag niya, no? Ngayon, kapag nag-logging ka sa browser, need mo na i-authenticate through the app na ikaw yun. Not sure sa mga nangagawa ng online account before this. Dating kasi pwede mag-login basta alam mo username and password mo. Yung BPI nga sa Cuba, may pa free usage sa computer for online banking. Nasa bandang ATM nila. Okay. Yung bang sa online banking. Okay. Mga stories, ito yung diretsang kong take ko dito, no. Una, tama ang ng BSP na higpitan ng security. Wala nang paikot-ikot pa. Mahina ang SMS OTP pagdating sa modern scams. Okay? Sa panahon ngayon, no, ang kalaban mo dito ay phishing links, fake bank websites, SIM swap, social engineering, malware, at saka account takeover. Okay? At kapag nakuha ng scammer ang number mo o napipindot ka sa fake page na yan, pwedeng wala rin silbi ang SMS OTP. Kaya sa part na to, no, gets ko ang BSP dito. Kailangan talaga ng mas matibay na depensa para sa mga high-risk transactions. Okay? So, pangalawa, no, hindi to dapat ikagulit ng mga bangko. Okay? Kung pagbabasayan natin ng ulat, May 2025 pa, may circular na. Last week pa. Okay, last year pa. Last year pa, no? Tapos March pa lang pinag-uusapan na ito sa balita. So, kung may institution na parang ngayon lang nagising o biglang magugulo ang proseso o magpapalabas ng system na hindi handa ng users, wow,
hindi na yan kasalanan ng customer. Diba? Pangatlo, dito na pumapasok ang tunay na concern ng mga ordinaryong tao. At ito yung ayaw kong baliwalain. May mga ilang na netizens na nagtatanong, paano ko yung mga keypad phone nila, tapos yung bangko nila, web-based na PC, laptop sila gumagamit. Oh. Okay. Well, sa totoo lang mga stories, no, valid na valid yung mga ganung tanong yan. Hindi lahat ng Pilipino ay naka-latest na smartphone, yung mga ganito. Minsan na hawak na mga keypad pa. No, may nakita akong ganyan. No? Hindi lahat ng komportable sa mobile app, may mga ganyan na hindi sila komportable. At hindi lahat ng sanay sa biometrics, app approval, face scan, at push notification. May mga tao talagang mga tao talaga na keypad phone lang yung gamit, basic phone lang yung meron, desktop o laptop ang gamit sa online banking, mas komportable sa web-based banking, o simpleng non-techie lang talaga. Naiintindihan ko talaga yung mga ganitong tao. Okay? At dito ako diretso dito, no? Huwag nating mamaliitin ang market na yan. Okay? Oo, pwedeng sabihin na iba na maliit lang yan, okay? Pero maliit man ang sa numero, totoong tao pa rin sila. Okay? Totoong tao pa rin yan. Totoong depositors, totoong customers. Okay? So, pangapat, ang problema baka maging exclusive club ang security dito. No? Kapag ang practical na direksyon ay ng bangko ay wala ka bang smartphone? Di bumili ka. Ganun. Well, mali yun, wag ganun yun, wag ganun. Mali yun. Kasi hindi dapat ang kaligtasan ng bangko ay para lang sa mas may magandang phone, marunong sa app, mabilis umitin din ng mga bagong verification system. Di ba? Kasi ang security dapat inclusive lang yun. Kung tatanggalin ng SMS OTP sa high-risk transactions, ang tanong kasi dito, ano ang malinaw sa alternatibo para sa mga keypad phone users at web-based banking users? Kasi kung ang ending kasi dito, mapipilitan silang bumili ng smartphone na wala sa budget. Diba? O gamitin yung phone ng anak, kapatid, o kamag-anak, o mga gamit ng ibang device. Well, delikado kasi yun, mga stories. Delikado yun. Delikado pa nga yan, ganyan eh. Imagine mo, imbes na mas secure, baka shared device pa ang gamitin dito. Kasi kapag shared device yung gagamitin, mas mataas din ang risk ng unauthorized access. Nalilitong prompts, at mas matindi na i-compromise yung account mo doon. Okay? Panglima, wag basta-basta basta sabi small market lang sila. Okay? Mali kasi yung mentality na yan. Okay? Kasi ang bangko hindi lang para sa mga tech savvy, okay? Hindi lang para sa naka-app, okay? Hindi lang para sa kabisado ng two-factor authentication, diba? Ang bangko ay para sa lahat ng depositor. At kung seryoso ang bangko sa BSP, sa customer protection, dapat may fallback options tulad ng hardware tokens, secure browser-based authentication, diba? Branch-assisted verification setup, diba? Malinaw na recovery process, at saka yung real customer support para sa mga nalilito, okay? Hindi pwede yung dati nga bahala ka na kung hindi ka marunong. Hindi pwede yan, mga ganyan dati nga, At saka panganin, ginagamit pa rin sa mga, nito sa mga Facebook at Gmail. At totoo naman yan, mga stores. Kahit sa mga Facebook at Gmail, may mga approval ng smartphones. May authenticator na nga di ba? Yung sa akin ito. Papakita ko sa inyo. Pero hindi ko papakita yung ko. Okay? Ito. Kung napapasin mo, meron akong ito. Kung napapasin, meron akong ito yan yung authenticator na app na yan. Meron na ako yan. Okay, so kaya nga na
enable ko yan para sa aking security reasons. Katulad itong YouTube channel ko, naka-authenticator yan. Okay? So, yun yung ginamit ko. So, yes. Ayun. Meron din pag maglalagin ka sa mga phone mo o sa mga browsers mo, meron kasing yes or no do. Kasi pag ikaw enter ka ng user and password, may yes kasi dito, may lalabas ka dito from. Kapag ang browser ka nakalagin. So, totoo lang, hindi na bago ang concept na ito. Ang tagal na to. Oo, matagal na to. At saka ang kaiba lang kasi dito, pag social media ang nalock, inconvenience. Okay. Pag bangko, pag bangko ang nakaproblema dito, pera ang nakataya dito. Okay? Kaya mas kailangan dito ang malino na instructions at maayos na transition dito. Okay? Ito ang pinaka-bottom line dito, no? Well, good policy? Yes. Okay. Needed? Oo. Perfect implementation? Hindi pa. Okay? So, ang pinakakawawa rito, kung hindi maayos ang rollout, ay mga seniors, mga non-techie users, keypad phone users, at mga web-based banking users, diba? Hindi naman sa dahil kontra sila sa security, kundi baka maiwanan sila ng sistema. Okay? So, bandang uli, simple lang ang aking position ko dito, Tama ang BSP na umalis na sa sobrang pagdepende sa SMS OTP para sa high-risk transactions. Kailangan talaga yan para lumabas sa mga modern scams. Okay? Pero kailangan tandaan sa mga bangko dito. Hindi lahat ng customer ay app user. Hindi lahat ng naka-smartphone, hindi lahat sa mga smartphone, at hindi lahat techie. Okay? At hindi lahat dapat piliting mag-adjust na walang malino na alternative. Kasi kung gusto nyong higpitan ng security, sige. Higpitan nyo. Pero siguraduhin nyo na walang may iwan. Okay? Dahil sa totoong magandang sistema, hindi lang secure. Dapat malinaw, practical, at inclusive din. Okay? So, yun mga stories. So, yun lang yung mga aking take ko dito sa ating topic for today's video. Kaya mga stories, ano masasabi nyo rito? Saan ba kayo sana alisin ng SMS OTP sa high-risk transactions? O sa tingin nyo, tama ang security move, pero dapat may malinaw na option para sa mga keypad phone users at PC or laptop web banking users? Comment down below. Gusto ko lang mabasa mga tunay ninyong experience dito. Kung gusto niyo mga ganitong diretsahan, makabula ang usapan dito sa mga usapin natin yan, mga tech business para sa mga issue yung diretsang tumatawa sa araw-araw nating buhay. Dapat kayo like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. As always, masters, thank you, and have a great day. Bye.